mabuting mag-set ng goals pero huwag lamang mga mithiing pangmateryal. Isang mabuting ma-develop sa atin na tiyak na magiging maganda ang epekto sa ating pakikitungo sa iba ay ang pagiging mapagpasalamat o thankful. Mahirap pagsabihin ang pagiging mareklamo at mapagpasalamat. A grateful heart is quick to see what is good and chooses to be thankful for it. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano nga ba natin gagawing bahagi ng ating sistema ang pagiging mapagpasalamat? Una, focus on the goodness of God. Simulan mo ang iyong araw sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Encountering God through His Word will remind you of how good, faithful, and amazing He is. Mabilis tayong makalimot sa mga ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. When you focus on your needs, you become anxious. But when you focus on the goodness of God, hindi mapipigilan na tayo ay maging mapagpasalamat. Pangalawa, be quick and prompt in saying thank you to others. Ang galit at reklamo dapat kontrolado, pero pagiging thankful, dapat yan nag-uumapaw. Make it a habit to say thank you to everyone who has helped you and done you an act of kindness. Magpasalamat ka kung mayroong nag-abot ng bayad mo sa jeep. Magpasalamat sa security guard na pumara ng taxi para sa iyo. Magpasalamat sa tagapaglinis ng comfort room sa inyong building. Magpasalamat sa waiter na nag-serve sa table ninyo. Magpasalamat sa kliyente na nagbigay ng kanyang feedback. Maganda man o hindi ang komento niya. Kung gusto mong higit na maging grateful, magpasalamat ng singdalas ng iyong paghinga. At panghuli, do the 21 Days to Gratefulness Challenge. Ayon sa mga pag-aaral, it takes a minimum of 21 days to form a new habit. Regular, consistent, at walang patid mong gagawin ang paulit-ulit ang isang bagay upang ito ay makasanayan mo. Kaya ang hamon ko sa iyo, sa loob ng 21 days, huwag kang magreklamo. Kundi magpasalamat lamang. See how this transforms your day and even your relationships. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 15, "And let the peace of God rule your hearts and be thankful." If we allow God's peace to take full control of our hearts, gratitude will be its overflow. Bilangin mo ang mga dapat mong ipagpasalamat at pasalamatan ngayon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1160 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta!
Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Good morning, Zamboanga. Maayong buntag sa tanan. Ngayon po ay araw ng Tuesday, January 20, 2026. At kayo po ay nakikinig sa ating programang Oras na Zambasuta. Kami po ang inyong mga lingkod para sa umagang ito, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Saling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buenos dias, maayong buntag sa tanan, no? Siyempre, especially sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Salamat pagi sa shoreline ng Sabah, Malaysia, no? At siyempre, shoutout din sa mga kakauwi lang, no? Galing Malaysia, ayan, no? At oo, para gawin at unsa ba ni, no, i-follow up, no, i-process ang inyong mga documents ay pwede, no, pwede kayong bumalik ng Malaysia, no, pwede kita bira na Malaysia kapag okay na ang document. Kasi isa sa mga experience ko yan, no, yung kapatid ko, ganun din ng kanyang ginawa. Ngayon, okay na ang kanyang trabaho, no? Alya na Malaysia, tatrabahayale en Bonamente kasi tiene de kuan, no? Passport, no? May working visa, ayan. So okay din. And syempre, no, mapita diyan sa Palimbang, Sultan Kudarat, no, sa Cotabato. At syempre, aquí na Ciudad de Zamboanga. And syempre, partner, no, sa iyo, Sar, good morning. Good morning kay Noli Aguilar, no. Kahapon kay Noli, naalala kita, no. Yakordeo nakalimutan. Naalala. Yung mga gusto mo pang magtsabaka, no, pero Tagalog pa rin ang lumalabas sa bibig mo, no. Oo. Naalala kita kahapon kay Noli, no. Salamat sa mga video, mga reels, no. May mga ganyan na tayong term, no? Dati mga term natin, mga quotes, mga sayings, ngayon mga reels. Video na. Oo, video. Good morning sa iyo, Yes. partner. Good morning. Siyempre, good morning rin kay Kuya Noli. Bumati siya sa ating, no, good morning, ONZ family. Maraming salamat po, Kuya Noli. Si Kuya Noli kasi kahit hindi nagko-comment, nagchat-chat yan, nakikinig sa atin yan. Basta talipali na kasa. Oo, tsaka hindi ka din kasi nagre-reply, kaya hindi na lang nag-comment si Canoli. Pero binabati natin siya at saka dito. sa mga nakikinig po sa atin, no, especially sa radyo, sa Facebook, no, yung inyong mga comment po ay aming nababasa, no. El de ustedes, mga comment, talese kami. And sure kayo na ma-assure nyo na nababasa namin 'yan. Ayan. Oo, dali kita kumpiyansa. Yes. Good morning po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga nanay, tatay. Sana po ay nagkakape po kayo ngayong umagang ito, kumakain na at naghahanda na sa inyong mga gagawin. Ingat po kayo, ganon din sa ating mga estudyante. Good morning sa inyong lahat, no? Busy ang ating mga estudyante ngayon. Baka yung iba dyan ay may exam ngayon, nakalimutan mo mag-aral. Nako, faith in God. Faith in God ang gagamitin natin dyan. Good morning sa ating mga tricycle driver. Ayan, sa mga jeepney driver, nako, ano tayo ngayon, yung iba kahapon pa lang nagpagas na. Kasi nga, ano ngayon, increase ngayong umaga. So, try nyong abutan kung kaya pa ba. Pag hindi, bawi na lang next time. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank God, no? Dahil andito tayo, kahit minsan mabigat yung ating pakiramdam, mabigat ang ating puso, pero bumabangon pa rin tayo dahil may mga responsibilidad. At alam natin, hindi dapat matigil ang ating mundo dahil lamang sa ating mga problema. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Kaya minsan, no, kailangan, alam mo, hindi man talaga siya masabi natin na 100% na ma-solve yung problema. Pero, alam mo, na-realize ko, sir, no, sa pag-deal sa problema, minsan, hindi mo talaga kayang i-solve yung problema. Ang kaya mo lang talagang i-solve is yung approach mo doon sa problema. Yung attitude mo
doon sa problema, no? Kasi 'di ba, yung problema nandiyan na yan, eh. Hindi mo na halimbawa sabihin natin yung pagbaha, nandiyan na yan eh. So ano yung magiging approach mo sa problemang iyon? Ano yung attitude mo? Ano yung preparation din na gagawin mo? Yung preparation, yung improvement, 'di ba? O kasi Ano yung mga hindi mo nagagawin? alam mo ako marami dati, no, ang dami kong pinoproblema kahit yung mga maliliit na detalye lang ng bahay, no, ng buhay, especially ng buhay. Yung mga maliliit na detalye lang. Hindi natin pupunta doon sa mga malalaking problema. Yung maliliit lang, no? Pero nung natutunan ko sa paanong i-deal na okay, kailangan isa-isa lang, kailangan tingnan mo saan yung kailangan unahin, no? So ngayon nakikita ko yung mga problemang yun, yung mga trigger na dati nakikita ko na nagbibigay sakit ulo sa akin. Ngayon pag nakikita ko sila, chicken na lang. Kasi ang tingin ko sa kanila, chicken na lang. Kahapon din sabi ni Ate Maloy, choose your battle. Ako gusto ko peanut butter. Tama ba? Yun ba yun? Hindi. Oh, yes. Piliin mo talaga, no? Piliin mo yung ano yung kailangan mong i-deal. Huwag mong ipagsama-sama lahat. Oh. Yes. Ayan po, oras natin alas 7:11 ng umaga. Samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman mga kabarangay, sali po kayo sa ating usapan, no? Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, no, mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS Your Community Radio. Weather report. Para sa ating weather report, bandang alas 3 ng madaling araw kanina, ang sentro ng Tropical Depression Ada ay tinatayang nasa 665 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Ito ay may lakas ng hangin na 55 km per hour, malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Kasalukuyan itong kumikilos patungong silangan sa bilis na 20 km per hour. Ang amihan o northeast monsoon naman ang naka-aapekto sa northern Luzon. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may bukod-bukod na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pag-ulan. Ang ating temperatura, ang inaasahang antas nito ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. January 20, happy birthday kay John Joseph Legaspi. Happy birthday kay Merly Salvador. At birthday din pala ngayon ng aming member dyan sa ZABC Tetuan, si Gigi. Hi Gigi! Good morning, happy birthday sa iyo, Gigi. Ayan, no, happy birthday kay Analiza Hadjula Atiola, no. Hello kay Sir Kenan Atiola. Good morning. Yan, and happy anniversary din ha. Baka may mga nag-anniversary po ngayon. O baka nakalimutan nyo po na anniversary ninyo. Ayan, happy anniversary. Pinapaalalahanan lamang kita. Wedding anniversary o ano yan, no, founding founding Pwede din. Pwede yan, no, mga Basta grupo. pinapaalalahanan ka namin. Ayan, muli, happy birthday. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, instead of revenge. Sa Pilipino, no, sa halip na maghiganti. Na Chavacano en vez de venganza. Sa Bisaya, imbis nga manimalus. Ilonggo, imbes nga magbalos. No, ha, tausog, imbis na mamaus. Tanong natin,
Ano ang gagawin mo ngayong araw para maipakita ang pagmamahal ng Diyos sa taong mga nakasakit sa iyo sa halip na ikaw ay maghiganti? Romans chapter 12 verse 20, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Sa Magandang Balita Biblia version, kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Yan, ito yung mga isa sa mga mahirap na gawin, Bin. Yung ginawan ka na ng masama, gagawan mo pa ng kabutihan. Minsan kasi yung ginagawa natin, di ba, pag may gumagawa sa atin ng masama, yung pinaka-respeto na lamang na pwede nating ibigay sa kanya para hindi na rin lumala yung sitwasyon, wag na lang pansinin. No, hayaan na lamang siya. Pero alam mo, meron akong story na basa kahapon doon sa binigay mo ngang libro sa akin. About sa isang family, yung husband niya and yung mga friends niya na mga missionary, pinatay. Pero alam mo, paano dinil ni Lord ang kanilang heart? Nag-serve sila doon sa community kung saan andun yung mga killer ng husband niya at ng mga friends niya. Pinili nila na doon mag-ministry. At dahil doon, ang result nakita ng mga tao kung ano yung totoong forgiveness at sila ay naniwala sa Panginoon. Alam mo no, rare lang yung makita natin yung ganyan. Kasi di ba tayo ngayon, pag may pumatay o kaya may nanakit sa atin, diretso talaga tayo. Papa-blatter, papapulis natin. Pabarangay. Talagang sabihin natin, yun yung revenge natin na gumagamit naman, naaayon naman, sa batas. Pero kakaiba yung puso nitong si Elizabeth na mas pinili niya na mag-ministry mismo doon sa community kung saan nandun yung mga tao na pumatay nga sa kanyang husband at sa kanyang mga tinuturo dito na yung revenge talaga, Bin, ay wala sa ating mga kamay. Instead na maghiganti. No? Ayan, kasi normal kasi, sir, di ba? Yun nga, yung approach natin, no? Kapag kasi kung babalik rin mo yung golden rule, sabi nga, di ba? Dati ang hirap-hirap niyan i-memorize, no? Yung wag mong gagawin, no, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo. Ngayon naman, baliktarin mo yun, gawin mo ano yung ginawa din sa iyo. Di ba para nagigets mo yun. So, parang kung ano yung naramdaman, di ba minsan kasi gano'n naman tayo, ano yung ipinaramdam sa atin, automatically yun din ang ipaparamdam mo sa taong yun. Kung alam mo yan yung isa sa mga may nakita akong may nakita akong video din na parang pumunta yung foreigner sa mga restaurant, lahat no, sa Chinese restaurant, sa Indian restaurant, tapos pagdating sa Filipino restaurant, iba yung pagse-serve. Iba talaga, as in yung paano, iba parang prepare talaga lahat. So nagtanong yung foreigner, sabi niya, bakit ganito yung pagse-serve mo sa akin? Di ba customer ako, ang dami ko lang nadaanan na restaurant, ng cart, hindi tulad ng pagse-serve mo. Sabi niya kasi, kung paano ako winelcome ninyo dito sa lugar, sa bansa ninyo. So parang kuan ko lang ito So parang di ba, yung ganun kasi minsan yung kuan ng tao yung parang kung ano yung ipinaramdam sa iyo. Oo, positive din yung balik mo, no? Kung negative. Pero yung nga sabi dito, di ba, yung sabi mo na yung opposite, no, yung ginawa nila, instead na maghiganti, actually parang naghiganti rin sila, sir, no? Pero yung paghiganti nila is yung kabaliktaran. Yung diba? positive. Instead na gidungagan ang init, mas, 'di ba, nagdala sila ng lamig. Ayun. Oo, yung term ba na hindi nila binayaran ng another na evil things or kasamaan yung ginawa sa kanya. Yung ginawa pinutol nila yung momentum. Parang ilang araw ko nang iniisip yung momentum na yan. Yung, di ba, pinutol nila yung kwento na, okay, change topic tayo. Yung chain, pinutol nila kasi pwede kasing mag-connect pa rin yung lahat, di ba? Oo, tuloy-tuloy. Tapos pag
Pag halimbawa, gumanti sila, yung mga anak nung gaganti din. Yung apo naman sa kabila, gaganti na naman. Diba? So, nagkaroon na ng away. Alam niyo po, mahirap po. Actually, mahirap ang hindi gumanti. Dahil gusto natin, akil basinti kita o arat tabla yata. Palo yata. At saka, yun nga, Hindi pa no? ako tapos. Sige. Hindi, yung sa akin lang, no? Yung nakadepende kasi talaga sa approach at saka sa kung ano yung nasa inner kwan mo ba, no? Kumbaga, di ba, ano yan yung out of the Abundance of your heart. Di ba? Parang yun din The ang, mouth speaketh. So, parang ganun siya eh. So, sige. Yung parang kahapon din sa ituloy topic mo. natin na temptation. Yung temptation, di ba, yung desire nang gagaling din talaga sa loob. Hindi pa ako tapos. Sige. Oo. Tapos, may temptation sa, di ba, kinagat natin. Pero sabi ni Paul, yung encouragement niya sa atin, kahit nung time pa sa Rome, dapat through our actions, makita na may transformation. Yun talaga Pag nandyan ka sa Panginoon, ang unang makikita sa'yo, hindi man lahat agad, pero dahan-dahan may transformation. So kung dati madali kang maghiganti, iba ngayon mag-iisip ka na, may struggle na. Oo, may pag-post na, ay, kailangan ko ba itong gawin? Dati kasi hindi ka mag-iisip Kasi wala kang Diyos sa buhay mo. Pero kung na-encounter mo na ang Panginoon, may struggle na kasi yung flesh mo gustong magiganti. Pero yung spirit ni Lord na nasa sa iyo, pinipigilan ka. So ikaw ay may struggle sa loob, pero good sign yun na 'di ba? Yung Holy Spirit ng Panginoon ay nagwo-work na sa buhay mo. Kasi dapat may makita nga na transformation. Ang hirap na mag-declare tayo, nandiyan tayo sa Panginoon, pero puno pa rin tayo ng kasamaan. Puno ng paghihiganti. Kaya ikaw binabantayan kita. At saka yung alam mo yung maganda doon, no? Yung kilala ka bilang, yun nga sabi mo, no? Kilala ka bilang yun. Ito hindi yan pasensyoso, lagi yang nagre-react, no? And then here comes ngayon, bigla kang nagbago kasi nga sabi mo nagkaroon alam mo yun, nagkaroon ka na ng relationship, no, sa Panginoon. Doon ma-realize ang tao bakit hindi na siya nagre-react. Bakit yung approach niya sa akin na 'di ba? Mararamdaman din kasi alam mo minsan sir, no, yung enemy, 'di ba sabi ko sa iyo kahapon, kilala or alam niya kung ano yung past mo. So doon ka niya titirahin, no. Doon ka niya i-remind ulit na uy, 'di ba? Open ka. Sinaktan ka or 'di ba pinahiya ka, no? 'Di ba dapat pahiyain mo din, dapat mambalos to, hindi pwede tabla-tabla lang. Wala, ewan ko may laro ba o may sportsman no na tabla, pero hindi pwede boxing tabla, pero hindi dapat, no, dapat mambalos ka. Pero alam mo eto, no, may nung bata pa ako narinig ko tong kwento na to if your enemy is hungry, 'di ba, feed him. Ano, may kwento rin siya nung bata ako, talagang it talks about religion pa rin. Religion siya, no, yung kwento. Tapos narinig ko yung mga elders na nag-uusap. Siyempre hindi ako pwede makisawsaw, pero nakikinig ako sa usapan nila. Narinig ko sabi na kahit anong religion pa yan, alam mo yung turo, no, yung katuruan daw sa kanila na in times of yun nga war, no, kasi alam mo mga kwento ng mga dati, di ba, panahon na ganyan, dapat mangibabaw pa rin yung pagmamahal mo kasi alam mong kapareho mo rin tao rin yan Tapos na kasi yung duty. So ngayon, papasok na yung duty bilang tao. Na siyempre, wala nang bala, tapos na yung sumurrender na, tapos nandiyan, nakita mo may sugat, may pakainin mo, alagaan mo. Kasi nga, yun yung turo, yun yung law na meron sila. So, 'di ba? It reminds, nagre-remind sa atin na dapat nandun pa rin, no, may space pa rin for yung pagpapakita mo ng kabutihan. Kahit naman time ni Jesus, 'di ba, nung ipinako na siya sa krus, yung nasabi niya pa, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. So, yun yung ideal na dapat na response natin sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. At sana hindi natin yan makalimutan. No, dahil
for sure itetest tayo niyan. Mm. Babantayan natin ang mga araw na darating. Sabi nga dito, sir, no, make sure that nobody pays back wrong for wrong. Diba? Oo, no? At, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Connected to sa kwan natin, ha? Diba? Oh, hindi yan nakatawag ito, naka-program. So, tinan mo, no? Make sure. Diba? Pag sinabihan ka na make sure. Siguraduhin. Oo, no? Dapat make sure na anda to early para hindi to Apikihan. apikihan. Oo, di ba? Bakit ka tumawa? Kasi apikihan ka kanina. Hindi, nante pa yun. Nante pa. Na lang tumira. Pati no abla ko tigo si Kuya Pons. Hindi kasi nabihan ni Kuya Pons. Kasi you're not in the Ayan po. Sige, ano ang ating challenge sa ating mga tagapakinig ngayon? What will you do today para po ipakita ang pag-ibig ng Panginoon doon sa mga taong nag-harm sa inyo? Ha? Ikaw ba ay maghihiganti? O ikaw ay magpapakita pa rin ng kabutihan sa Kanya? Muli, yan ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:26 na ng umaga. At para po sa ating mga balita, hindi lamang gobyerno kundi responsibilidad nating lahat ang kalinisan. Ito ang mariing panawagan ni City Caretaker at Administrator Percival Ramos sa mga residente at mga tindero sa pampublikong pamilihan upang matuldukan ang pabalik-balik na problema sa basura dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa flag raising ceremony kahapon, iginiit ni Ramos na disiplina at pakikipagtulungan ang susi sa isang mas malinis na lungsod. Nitong Enero 14, naglabas na ng seryosong babala ang administrasyon sa mga vendors sa Night Market at Alano Street na hindi sumusunod sa waste management policies. Ayon naman kay OCENR Acting Chief Jerry Polisco, hindi dapat iasa lamang sa mga street sweepers ang trabaho dahil bawat stakeholder ay may pananagutan sa kapaligiran. Zambasulta Balita. Yan, yung mga pabalik-balik na issue. Yung nakaka-stress din minsan. Ano pa ba ang dapat gawin? Yung kung lagi na lang pabalik-balik yung issue. No, yung issue natin last 10 years ago, kahit ba 'di ba sa mga personal na buhay natin, nakakapagod kung yung issue last year, yung pa rin pinag-uusapan mo ngayon, meron talagang mali. Ano yung mali mo dito? 'Di ba? Alangan tamin mali di aton LGU man remind ka naton. Minsan tayo po ang may contribution, ang may dahilan bakit pabalik-balik yung issue. O issue sa buhay mo, issue natin sa basura. Kaya kita man tambien bira-bira lang konesep simpo nilang on de aton basura. At saka alam mo, sir, no, meron tayong binabantayan, inobserbahan, no. Shoutout pala, hello sa mga taga Barangay Baliwasan. Alam mo na nasa-shoutout ko na ngayon ng taga Baliwasan kasi siyempre nadadaanan natin everyday, no. Oo, medyo malinis although marami yung basura, pero nasa lugar naman kung saan yung 'di ba parang ilang araw na dumaan, no, may video na nakunan sa CCTV, na capture, nakunan, 'di ba? Or nakuha sa CCTV, no. Pero kanina dumaan tayo, sir. Okay, organized, no? Medyo malinis na rin yung ibang mga wala nang pakalat-kalat na basura, no? Sa laki ba naman ng karatula, no? Diba? Minsan nga malaki na yung karatula, talagang nagtatapon pa rin ng basura. Kaya malaking tulong yung mga CCTV. Oo. Diba? At saka sa Upper Calarian din, shout out, hello din, no, kay Cap, I think umaga pa rin, no, ang nandyan sa upper. Meron din silang ginawang mga initiative din, I think, ng city. Nilinisan, especially dyan sa 36. Ang linis na. Very good. O sana dito din sa city proper. Oo. Hindi ibig sabihin kasi 'di ba yung mga tao karamihan na dito naman pumupunta sa isang malaking mall. Pag magbubukas pa tong dito sa May Nunez, maghahati na siguro ang mga pumupunta diyan sa isa. So minsan left out ba siguro sabihin natin yung nasa
city proper, pero hindi ibig sabihin na silang kita de kuchinadas ese lugar ali. Magtulungan po tayo at hintayin natin na ma-amend na talaga yung penalty, no? O hala, grande el penalty para si kung ken man pwede alcanzar de atun o si ENR tabuta basura maskin onde dali ticket. Akel grande po ko para ba akel ba doble del un sweldo del minimum wage No, para magtanda. Yung point kasi dito is may madali lang, no? At saka I think sa alam mo way back naalala ko may ginawa na rin ng city na ganyang policy, 'di ba, yung community service ka. Pero parang nahinto din siya agad, no? So strict implementation. Kasi maalala ko, bakit ko naalala 'yan? Kasi meron akong kumpare na naka-experience talaga siya. Naglinis talaga siya. Babaiting diba? kasi si kumpare, no. Hindi lang kasi niya, siyempre sanay siya. Matagal na siya sa Zamboanga, so matagal, alam mo yun, that time nung nagkaroon ng ganung policy. Yung ano tawag na yung walking? Jaywalking? Hindi ko maintindihan kung bakit jaywalking kasi minsan ang tingin ko doon S-walking parang hindi yung jaywalking. So parang ganun kasi yun yung ano niya. Anadle. So nahuli siya. Violation niya. Violation. So, naalala ko 'yan. 'Di ba? Meron yan parang 2000 mga 2015 to 2018. Parang gano'n. Dito na tayo na. Parang panahon yun ni Mayor Beng. And that yun. So maganda yung may mga penalty Maganda. talaga. Kahit naman sa loob ng bahay, 'di ba? Importante may disiplina na binibigay sa mga anak para sa amin matuto. sa bahay, sir, may penalty. May penalty. Ano 'yan kapag pag hindi ka nagtapon ng basura. May penalty. May penalty. Pero okay lang. Siyempre, taga-bahay yan. Wala tayong magagawa. Shoutout pala dyan sa bahay. Nakikinig sa Lumaabla Malo. Maganda yan. Meron tayong rule sa loob ng bahay. Lumaabla Malo. Kaya tauwi na mong kasa. Pero maganda yung may rule sa loob ng bahay. Kasi kung ano yung rule, magandang rule sa loob ng bahay, ma-adapt kasi yan ng madadala mo paglabas mo. Alam mo yung nung nakausap ko pala si Sir Jerry, na interview natin, Sir Jerry Polisco, kung napakinggan nyo po yun, sabi niya, yung no collection policy, pag walang segregation, no collection policy, ginagawa kasi nila ngayon, muna yan siya implemented sa mga negosyo, mga business establishment. And then, tinawag nila yung mga principal. Kasi ang kanilang mindset, kung lahat ng mga estudyante ay may awareness na el bulok, man ase hunto na bulok, el hindi bulok, ase hunto ala na hindi bulok, maa-apply sa loob ng bahay. So, di ba nakakalungkot? Di ba dapat mauuna sa bahay and then palabas? Pero ngayon, ang ginagawa ng ating OCNR, dahil nakikita nila ang pinakamalaking may contribution, bakit daw mabasura ang Zamboanga ay dahil sa mga residential. So ngayon, ang ginagawa nila from business establishment, pupunta sa mga paaralan para yung mga estudyante, pag nasanay, yun ang mag-a-apply ng kanilang natutunan doon sa loob ng bahay. Yun yung nakakalungkot kasi hindi lang yan sa basura, minsan nakikita na sa labas na natututunan ng mga bata. Diba dapat sa loob, paapwera, paapwera, para paadentro. Ibig sabihin, masasabi natin na kahit papaano may problema na din ang ating ang ating family, maybe hindi man lahat, pero bakit dapat sa labas niya matutunan yan? Bakit hindi sa loob ng bahay? So especially yung sa kalinisan, sir, no, di ba? So hopefully, no, yun nga, kahit hindi lang issue sa basura, may mga good values na dapat po sa loob sana matutunan ng bata, dahil yan yung dadalhin niya palabas, 'di ba? Kasi para hindi siya magulat, ay mali pala 'yon. Sa bahay namin okay lang man 'yon. O kaya minsan yung mga guro nahihirapan. Nahihirapan yung mga guro natin na disiplinahin kasi opposite yung nakikita sa bahay at kung paano rin magdisiplina sa loob ng school. Oo. So hopefully po natin ulit ang ating pamilya, no, ano ba tawag dyan? Ma-remind, ma-orient, ma-orient. Correct. Oo, at ibalik natin na dapat
well-founded ang mga bata, ang mga tao, dahil sa loob ng bahay mismo ito magsisimula. Zambasulta Balita. At para naman sa ibang balita, hindi na magkakaroon ng extension ng Business Permit and Licensing Office para sa mga magre-renew ng permit sa kanilang Business One-Stop Shop o BOSS. Ibig sabihin hanggang ngayong araw na lamang, Enero 20, ang operasyon ng kanilang BOSS para sa mga pag-renew. Magkakaroon ng penalty ang lahat ng pag-renew na isasagawa simula bukas, ayon kay Executive Secretary to the Mayor at OIC Celso Lobregat. Ayon kay Lobregat, hindi na ipagpapatuloy ang ekstensyon ng BOSS dahil walang nakitang backlog sa pagpaparehistro at pag-renew ng mga business permit. Zambasulta Balita. Samantala, nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga kalahok at hired on the spot sa kasaysayan ng lungsod ng Zamboanga ang ginanap na exclusive job fair noong Enero 16 hanggang 17 ngayong taong na ito sa City Coliseum, Tetuan. Umabot sa 1,891 na job seekers ang dumagsa sa 2 araw na event at ang pinakamalaking turnout na naitala sa Zamboanga. Mula sa 782 na bakanteng trabaho, 161 na aplikante ang agad na natanggap o itong tinatawag na hired on the spot. Nakatumbas na 20.58% hiring rate, ang pinakamataas na record sa kasulukuyan. Naging mabilis rin at maayos ang daloy ng aktibidad dahil na rin sa pagpapatupad ng full online registration para sa mga aplikante. Sa tulong ng PESO at mga job placement officers mula sa mga universidad gaya ng WIMSU UZ at ZPPSU, so umailalim ang mga aplikante sa career coaching sessions upang i-match ang kanilang skills sa tamang trabaho. Agad ding nakakuha ng tulong ang mga aplikante para sa mga kanilang pre-employment needs. Mula po sa mga katuwang na ahensya gaya nga ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth at TESDA. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO at katuwang rin ang isang kilalang mall at ang 28 kumpanya. Zambasulta Balita. Patuloy ang hot pursuit operation ng mga pulis ng Ayala Police Station laban sa suspect na pumatay sa isang barbero sa Zone 1, Barangay Tulungatong noong Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima na si Mark Vincent Salazar, 25 hanggang 30 taong gulang, na residente ng Barangay Kawit. Binaril ng 2 beses ang biktima ng suspect habang ito ay tumatambay sa isang tindahan. Agad na tumakas ang suspect matapos gawin ang krimen. Ang personal na galit naman ang unang binibigyang pansin na motibo ng mga otoridad sa pagpatay sa biktima. Nananawagan ng kapulisan sa mga may alam na impormasyon na magbigay ng tulong o makakapagbigay ng tulong o ulat sa kanilang istasyon. Zambasulta Balita. Samantala, matagumpay na na-rescue ng Zamboanga City Fire District personnel ang isang 10 feet na ahas sa loob ng isang simbahan dito sa May City proper kahapon ng madaling araw. Ito ay matapos makatanggap ng report ang mga otoridad na isang ahas ang natagpuan nagtatago sa loob mismo ng makina ng isa sa kanilang mga sasakyan. Maingat na ginabayan ng mga rescuer ang sawa papasok sa isang sako hanggang tuluyan itong masecure. Ang nahuling sawa ay agad na itinurn over sa mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa tamang pangangalaga. Zambasulta Balita. Muling nagningning ang talento ng mga Zamboangueño matapos makuha ng Maria Clara L. Lobregat National High School o MCLL-NHS ang ikalimang pwesto sa kategoryang Best in Musicality, sinulog-based sa katatapos lamang ng Sinulog Festival Grand Parade 2026. Ginanap ang kompetisyon noong Linggo, Enero 18 sa ilalim ng temang Santo Niño We Are One.
Pinahanga ng MCLL-NHS ang mga hurado sa kanilang kahangahangang musical composition at masining na koreografya na nagpakita ng kultura at debosyon. Personal na nakiisa at sumuporta si Mayor Kimer Olaso sa mga pambato ng lungsod sa Cebu. Kasama rin sa mga delegasyong nagpakita ng ng galing ang Zamboanga City High School Main at Talon-Talon National High School. Ang tagumpay na ito ng MCLL-NHS ay nagsisilbing malaking karangalan para sa lungsod ng Zamboanga na nagpapatunay na ang mga lokal na paaralan ay kayang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking piyesta sa buong Pilipinas. Zambasulta Balita. Yan, congratulations po ha. Congrats, Sar. MCLL, alma mater ko yan. Alam mo, nakita ko talaga yung transition nila, Bin. Dati kasi yung mga, pag nagpa-participate ang school namin, yung MCLL sa mga, ano yan, field demonstration tawag yan, Field di ba? demo. O mga field demo. Kulela talaga kami dati, Bin. Pero ako, hindi ako bahagi ng grupo kasi nga, hindi Kaya pwede. naman pala. Oh, por eso di ay. Kung nakakadito, kung nandun ka, hindi yan kolelat, ikaw pa. Wow. Mm. Hindi ako pwede dati Oo. mag-participate kasi nakakapagod yung practice. Alam mo namang health condition ko. Masabi ko talaga sa Bin, kulelat kami dati. Wala kaming mga props, walang props. Alam mo yung ano lang, yung PE uniform lang. Tapos yung mga kasabayan namin doon, Pablo, yung mga taga-ibang school, ay napakabongga talaga. Pero etong mga nakaraang taon, laging nakukuha ng MCLL yung ano eh. May mga award, ha? Ngayon, in-invite na sila sa ibang lugar at na-shoot pa rin nila na makapasok sa top 5. Congratulations sa lahat ng mga natin, Muppet teachers. Sila kasi ang assign dyan. At syempre doon sa hinar nila na choreographer. Ayan, congratulations po sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay ng karangalan. Nakilala muli ang Zamboanga. Zamboanga, correct. Ayan, oras natin, alas 7:42 ng umaga. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Attorney John Anthony Jet Lim. Siya po ang floor leader ng Bangsamoro Transition Authority. At pag-uusapan po natin ang tungkol sa parliamentary system at paano nga ba maging wise voter dyan sa BARM. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabi. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na Zambasulta. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos,
Ito ay parang apoy nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa kanya. Ganun rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15 na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms. At bilang network na nakasandig sa radyo, kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ng bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo.
Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Serbisyo publikong aksyon. Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal, gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab, gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Yes, Ma'am! Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi naman ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para po sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ito ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless.
Oras natin mga kaibigan, alas 7:54 na ng umaga. At good morning muna, batiin ko muna ang ating mga tagapakinig sa Facebook. Good morning kay Tristan Gulay, buenos dias, Ate Sara, Kuya Robin. At kay Kuya Noli Aguilar, ayan, nabati na natin kanya. Good morning ONZ family. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Pag-usapan natin. Ngayong oras na ito, hihimayin po natin ang parliamentary system sa BARM. Layunin po natin gawing simple ang mga technical na usapin at kung papaano nga ba ang tamang pagboto sa balota hanggang sa kung bakit mas makapangyarihan nga ang ating boses ngayon, lalo na dyan sa BARM. This morning ay nagagalak po tayo dahil ma-educate po tayo ngayon dyan. Marami tayong mga tagapakinig, no, na under po ng BARM, kaya ay ating talagang sinikap na makontak po ang ating guest. Kung naalala nyo po, last Thursday na i-play din po natin dito sa ating programang Oras na Zamba Sulta ang naging panayam ni Miss Heidi Sampang sa ating guest ngayon. At tayo ngayon ay live din siyang mai-interview para po tayo ay ma-educate. Marami po kasi nalaman natin, no, kahit mismo yung mga taga-BARM ay hindi nila alam sino-sino ba ang mga under ng BARM. Ano ba itong nangyayari ngayon? Anong election ba ito? Ano na lang kami? Nasa Pilipinas pa ba kami? Mga ganyang misconception. Kaya i-welcome po natin ang ating guest ngayon, si Attorney John Anthony Jet Lim, Alhaj MNSA Floor Leader ng Bangsamoro Transition Authority. Attorney, good morning. Good morning po, Ma'am Sarah, and sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa inyo. Blessed morning to everyone po. And thank you po for the opportunity, for the invitation po. Yes po, alam niyo po, attorney, kami po ay excited para mabigyan po ng katuruan tungkol po dito sa mangyayari nga election. Pero bago po yan, attorney, no, ano po ba yung status po muna nito ngayon? Meron na po ba, kasi kahapon po nagbabasa po ako ng balita, si Sir Zubiri ay gustong gawin ang election sa March 30, 2026. Opo. Nag-file po siya ng bill. Babalangkasin po yun ng Senate. And then of course, in Congress din po, no? And then with the, of course, guidance ng Commission on Elections, which under our system is the administrator po ng mga lahat ng elections natin. So handa na po ba, if ever, especially ang ating mga botante, kung magaganap na po sa March 30? Kasi parang 2 to 3 months na lang po yan, no? Opo. On a personal level ng mga MPs as well as institutional level ng Parliament po, ng BTA, meron po naman ongoing na mga information drive, cascading voters education po. Although may mga challenges po, especially doon sa mga islands po natin, tama po yung sinabi nyo kanina, narinig ko, medyo may challenges pa rin ho in terms of pag-intindi kung ano ang sistemang meron, especially yung election na paparating para sa regular BARM government po. Nako, saktong-sakto po dahil tayo ay nakakaabot din sa mga isla. Kaya po ang unang itatanong ko na rin po, para po sa ating mga ordinaryong mamamayan, no, ano nga ba po ang pinagkaiba ng parliament sa nakasanayan nating sistema po ng gobyerno? Para yung iba po kasi nag-iisip, part pa ba kami ng Philippines or ano pa tong bakit may ibang sistema kami dito? Pwede po ba natin i-explain ito sa pinakasimpleng term, attorney, na kahit po yung mga ordinary nating mga citizen maiintindihan po talaga ano ito? Opo, unahin ko lang po muna yung tanong niyo po kanina kung part pa rin po tayo ng Philippines. Definitely po part pa rin tayo ng Philippines. Ang BARM ay isa sa mga regions ng Philippines po. No? It's an autonomous region. Kung maalala niyo po, before nagkaroon ng BARM, meron po tayong ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Before po, the ARMM was led by a governor. Ngayon po, with the peace process po, no, between MILF and the government, nagkaroon po ng naipasa po ang Bangsamoro Organic Law. Product po yun ng peace process. Under po sa Bangsamoro Organic Law, ang magiging government
ay regional government ay ang tinatawag na Bangsamoro Parliament. Although special political unit siya in the sense that the entire country is under presidential government, pero dito sa region po meron sariling legislative body po. Kumbaga ito ang Bangsamoro Parliament na 80 members po, 80 members. And then sa 80 po na yon, pipili ng chief minister na siyang magiging head po ng parang executive po natin, para regional governor or president, parang ganon sa region po. In the meantime po, nawala pa ang permanent or regular Bangsamoro Parliament po. Under sa batas, yung Bangsamoro Organic Law, ay naitalaga po ang Bangsamoro Transition Authority. 80 member din ho siya, in-appoint po ng ating president. Unang-una po dati si dating Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, and then noong 2022 po nagkaroon ng reappointment under naman po sa kagalang-galang His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. po. So 80 member BTA po iyon, pero sa kasalukuyan po 77 lang po yung members niya, may 3 bakante po. Okay. Sige po. Itong 80 members, saan po itong manggagaling? Under sa iano ko lang ho, under sa Transition Authority po, nag-appoint ng president across the region po. Meron from Sulu, meron from Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, island provinces of Basilan and Tawi-Tawi, and then Cotabato City, and then yung sa special geographic areas po. Bakit po natin nakita, attorney, na mas mahalaga po ngayon na magkaroon na ng ganitong klase ng government po dyan sa BARM? Siyempre po, yung unang-una sa lahat naman, that's why we have government. Paano tayo makapag-deliver ng public service po? Anong goods yung mabibigay natin sa ating mga kababayan, yung may represent sila ng maayos. So tingin po natin, ang ganitong form of government ay representative, democratic. Lahat ng ating mga kababayan, hinaing nila ay tatawid po sa pamamagitan ng mga members of parliament na nagre-represent sa kanila. Kaya po napakahalaga po yung darating na election para ang mga tao mismo ang magbibigay ng mandato at saka pipili kung sino ang magre-represent sa kanila po sa parliament. Ngayon po kasi kami ay appointee po ng presidente. But when election comes, it will be the people po who will choose for themselves kung sino po ang magiging representante nila sa regional government sa Bangsamoro Parliament po. So paano po yung magiging proseso ng botohan? Paano po natin siya i-compare sa national election na ginagawa natin? Opo, magandang question po. As I said earlier po, 80-member parliament po ito, no? 80 na katao. Half of yung kalahati po ng 80 or 40 ay manggagaling po sa party representations po, regional party elections. Ito po ay katulad ng sa national, sa Congress natin, parang party list po. No? So, yun, 40 po. And then, yung 32 po, manggagaling naman sa single-member districts po. So, divide po natin ang BARM into 32 districts. So, tig-isang district po, tig-isang representante ang iboboto. Naka-divide po yan. Halimbawa, sa Tawi-Tawi, we have 4 districts, parliamentary districts. 4 din po sa Basilan, 9 sa Lanao del Sur, 5 po sa Maguindanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 3 sa Cotabato City, and 2 sa SGA. So kung suma total po, that's 40 plus 32, 72. Yung 8 pong natitira ay manggagaling sa sectoral representatives po. So 80 po lahat yun po. Opo. Gusto ko lang pong mas mag-dig deeper po tayo, attorney, para mas maintindihan. Bale po, kung ako po ay botante from Tawi-Tawi, ilan po ang ilalagay ko sa balota? Paano po ba yun? Opo.
gaya ng sinabi ko po, ang Tawi-Tawi may 4 na district. parliamentary districts po. Mm-mm. So, we have isang district po para sa Bungaw, isang district para sa Sitangkay, Sibutu, Turtle Islands, and Mapun, and then isang district din para sa Languyan, Panglima Songala at saka South Ubian. And then finally yung last district po para sa Sapa-Sapa, Tandubas. Yung kung halimbawa po ikaw ay registered voter sa Bungaw, isa lang po iboboto mo na parliamentary representative or MP po. Isa lang ho yun. You don't vote for the entire 4 na ho yun. Kung saan ka lang po na distrito naka-register, doon ka lang po boboto for the parliament district na representative po. So yun po yung isang iboboto mo. Yung pangalawang iboboto mo po, yung para sa pangkalahatan, yung party representation po. So region-wide po ito. Ito yung parang party list nga po na sinabi ko. Yan po. Okay. Tama po bang pagkakaintindi ko sa district person, ito ang iboboto nila sa political, kagaya nga po ng mga party list na meron tayo sa national? Opo. Party naman po yung iboboto po. Yung challenge po ba, kung meron pong challenge, paano po malalaman ng constituent kung saang distrito po siya? Meron po ba tayong mga application or website na pwedeng puntahan na pwede nilang i-check? Lalo na yung mga taga-island po? Meron po. Sa COMELEC po mismo, sa COMELEC website meron po. Sa Bangsamoro Parliament po, nandun din po yung mga pag-divide ng mga districts. Lahat po ng mga constituent members po ng regional government po nandun po. But nagko-coordinate din po tayo sa grounds po para mas maintindihan. So sa municipal level po ipapaalam din ho natin yan para alam talaga po ng mga ating mga kababayan kung anong mga distrito sila napapaloob po. So magiging dapat continuous po ito para we get more involvement po, no? Yun po yung essence ng democracy, when everyone gets to be involved sa pagpapatakbo ng ating region, no? Para sa ating kabubuti. So, yun po. Ano po yung ginagawa naman po natin, attorney, sa mga isla po? Ibababa na rin po natin sa ating municipal yung responsibility to educate them at para makita nila saang distrito sila under. Apo, yung as I said po, ongoing naman po, no? Yung mga like individual MPs, when they go to the ground, nagko-constituency work sila, isinasama po nila yan sa mga pag-cascade ng information. Ako po personally, when I go to the islands, ini-explain po natin sa mga ating nakakasalimuha. But institutionally po, we will do this, no? Since kapapasa lang po ng mga bagong district po, no, noong January 12, so we will coordinate po sa mga ating regional offices, and then para makascade ng maayos yung mga information na to para sa kaalaman po ng ating kababayan. Ang kaalaman po kasi essential para sa pag-exercise ng demokrasya at ang pag-exercise ng ating right to vote. Lalabas po ako, attorney. Halimbawa po, natapos na po yung election natin sa BARM. Kasi po, di ba, pag halimbawa dito sa Region 9, yung ating congressman may position po sa House of Representatives. Ang inyong chief po, saan po siya maa-under? Yung chief minister po? Opo. Yung chief minister po, pagbobotohan po yun. After ng election po, yung mga halimbawa yung 80 members. Yung 80 members po, nabuo na, they will vote among themselves kung sino po ang magiging chief minister. So, doon lang ho, kukunin sa kanila sa regular Bangsamoro Parliament ang magiging chief minister po. So, hindi po siya magiging part ng HOR? Ay, hindi po. Hiwalay naman po. Yung HORs is sa Congress naman po. Iba po yun. Okay. So, paano po magiging coordination? Paano po malalaman ng national government? Ano pa po ang mga need ninyo? Like, di ba may tulong pa rin po na pwedeng kayong makuha from national? Definitely po. Ang mga bayan-bayan po natin, ang mga provinces po natin, meron pa rin mga Congress po yan, no? Nakakakuha pa rin sila ng mga tulong from
Congress in the forms of infrastructure projects. Tuloy-tuloy naman po yun. But you ask po paano yung coordination. Meron pong mechanism po ang Bangsamoro Organic Law. Ito yung tinatawag na Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum. As a matter of fact po, last week nagkaroon ng meeting among sub-members ng PCBPF, yung forum po, and the Secretariat, how to go about yung coordinations and cooperation po. Because ito po yung mandato ng Bangsamoro Organic Law, ang pagpatibay or pagtatag ng Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum as a cooperative and a coordinative mechanism na between sa mga congresses po na to. Meron pa rin pong mga mechanisms between the national government and regional government. Ito naman po yung tinatawag na Intergovernment Relations Board po. Body po. So meron pong mga mechanisms po para ang patuloy na nagko-coordinate po ang regional government at saka national para maging in sync po ang ating mga roll out ng mga programs, etc. po. Nakikita po ba natin na mas makakabuti po ito itong gagawin nating parliamentary system, magdudulot po siya ng mas positive change sa ating mga kababayan po dyan sa BARM? Sa aking pananaw po, opo, kasi unang-una, sa members pa lang po, 80, halos lahat ng mga constituent districts natin represented po. So may mga kanya-kanyang mga LGUs, kanya-kanyang communities, kanya-kanyang localities, may mga iba't ibang mga pangangailangan, may mga iba't ibang aspirations. Ngayon po, through their representatives po, ay maidudulog na nila ito. At inshallah, matutugunan po ng regional government po. Ito po yung essence nito. Kaya always ko po sinasabi sa ating mga kababayan na magmasid, magmatsyag, makinig, makilahok po sa pagpapatakbo papatakbo ng regional government po para ma-ensure nila na ang kanilang mga bosses ay always naririnig. And then, when they vote in the coming election, vote wisely po, no? Yung talagang iboboto nila yung tao or yung party na tingin nila makakapagtawid ng kanilang mga aspirations. Parang nakikita ko po sa kanya, para siyang small group na may isang leader, yung leader na yun na part ng 80 members ang magsasabi sa chief. Kasi pag small ang group, mas maa-address lahat ng issue, mas maipaparating po yung ating mga concern. Parang ganun po ba yung setup? Opo, kasi halimbawa sa isang district po, you are just one MP representing one district composed of halimbawa 3 o 4 na munisipyo lang po. So, yung constituency niya po medyo mas maliit and therefore mas maririnig niya halos lahat, maiikot niya lahat ng mga bayan from on a regular basis po, no. Yun po yung essence noon. And sa kabila naman noon, ang mga taong bayan, meron silang parang point person po, point guy para sa distrito nila. Kung may mga hinaing sila or may mga kailangan sila para sa bayan nila, pwedeng diretsuhin po nila ang opisina ng district MP nila para matugunan naman ng regional government po. And please enlighten us po, attorney. Tama po ba? So wala na po tayong mayor dyan? Wala na tayong congressman dyan? Ganun po ba? O meron pa rin po? Meron pa rin po. Yung parliament po is on a regional level po. We still maintain the same system po under the national. We have the barangays, the mayors, the governors, and the Congress po. So this MP po is on a regional level lang po. Opo, at least po nabigyan po ng lino kasi dati may makakausap din po ako. Wala na daw pong mayor, wala na magiging vice mayor, wala nang governor. May governor po ba dyan? Meron po. Ayan. Meron po. Sige po, ito naman po ang pinaka-importante. Kanina nabanggit nyo na po, attorney, na dapat yung mga botante natin ay talagang pipiliin nila sino yung karapat-dapat. Paano po ba mamili? Ano po ba dapat ang titingnan sa isang member para masabi, eto dapat ang iboto ko? Oo, medyo subjective po yun, no? Pero
Siyempre, titingnan mo po ang track record ng taong tumatakbo. Ano ba yung nagawa niya in the past? Pangalawa, yung qualifications din ho niya. Kaya ba ng tao na to na maitawid kung ano man ang mga hinaing ng aming distrito, for instance. And then, in terms sa party naman, ano ba ang party na naka-align sa aking paninindigan or tingin ko na makakatawid din ng aspiration ko as an individual and aspiration ng aking pamayanan. Parang ganun ho yung general qualifications po para ako yung batayan sa pagboto. Kasi representative government po ito. So yun po yung napakahalaga po yung makita ang track record at sa qualifications po ng iboboto natin po. Doon naman po tayo sa mga gustong tumakbo. Sa pag-file po nila ng kanilang Candidacy. COC, opo, sila po ba? Kasi di ba meron po tayo, basta citizen ka lang ng Pilipinas, nakagraduate Able ng to ganito, opo. Ano Opo. naman po ang qualification po dapat na meron sila pagdating sa kanilang educational? Meron po bang mga standard? Pareho lang mo sa national, sa constitution, no? Of course, yung able to read and write, and then dapat registered voter ka kung halimbawa tatakbo ka sa district ng distrito kung saan ka magpa-file. And then para sa party, of course, yung mga accredited regional parties po ay makaka-participate po sa elections po. Apo. Ayan, sige po. Oras natin 8:16 at least po, no, attorney, meron na po tayong mga idea ngayon at baka meron pa po kayong gustong i-break na mga misconception, attorney, na bibigyan ko po kayo ng time para ma-educate lalo ang ating mga listeners. Meron pa bang dapat i-correct? Sa ngayon po, mas gusto ko pong isabihin sa ating mga kababayan, no? Sa BARM at of course doon din sa mga karatig mga regions natin like Zamboanga City, etc. Sa ating mga kababayan sa BARM, sabi ko nga po kanina, patuloy po tayo magmatsyag, mag-observe, and then when necessary, mag-comment po sa atin sa ating mga sa regional government. Marami po tayong ahensya, marami po tayong mga MPs na pwede nating tulugan para ibigay kung anong ating mga hinaing mo. Kung may mga pangangailangan tayo, wag po tayo mag-atubili na to call the attentions ng ating mga MPs sa ating mga lugar. Lahat po ng mga MPs natin ay mga public servants po. Kaya kami nandito sa pwesto ay hindi lang para mag-legislate po, no? But more importantly po, to listen sa mga tao kung anong mga pangangailangan nila, ano ang tingin nila makakabuti sa rehiyon as a whole, and in particular sa mga distrito po natin. So yun po, magmatsyag and be involved po. And then when election comes, to vote wisely po. Vote according to your conscience, ang tingin nyo na tama na party or yung ang tamang tao na magre-represent po sa inyo. Patuloy lang kami po ay patuloy na makikipag-engage sa ating mga kababayan, no? We go around, tingnan natin po kung anong mga issues na kailangan tugunan. For instance po, nung yesterday po nag-session po kami sa Tawi-Tawi, halimbawa, yung problem po ngayon yung sobrang taas ng presyo ng bigas, no? Umaabot na po yung 25 kilos, 1,700 to 1,800. Sobrang mahal po. So what we did po sa Parliament po kahapon, nag-pass kami ng resolution na approve po na requesting His Excellency, our President Ferdinand Marcos Jr., na i-exercise niya yung power niya na ibaba or gawing zero tariff at least for a limited time lang po para matugunan lang po ang pangangailangan ngayon sa Tawi-Tawi. Napakamahal po. Ang Tawi-Tawi is a very isolated province po, no? Hindi siya rice producing province. So napaka-challenging po 'yon. We are praying na matugunan po ito, ma-actionan din po, and then we will be coordinating with our Malacanang as well and our national agencies po para matugunan tong
ongoing issue na po ito. Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo para sa opportunity po. Kami ay always ready kung halimbawa may mga issues or mga usapin na kailangan i-clarify po. Nandito lang din ho kami. Maraming salamat po sa ating media for always giving us time to connect with our people po. Yan po, Ma'am Sarah. Ayan, maraming salamat po, attorney, at kami po ay nakaback up po sa prayer no, na hopefully maging successful po ang ating pag-educate sa ating mga botante dyan, maging maayos po ang election. Kung kailan po, dapat din ang ating mga botante maging updated po lagi kung kailan magsisimula yung pag-file ng mga COC, ng mga kandidato, pag-aaralan nyo po ng mabuti, sino ang iboboto nyo, wag po magpapadala sa mga bayan system para magkaroon ng magandang progress ang ating lugar. Kasi kami nga po dito sa Zamboanga, namamahala na nga sa bigas na 1,312. Grabe na makareklamo. Diyan pa kaya sa Tawi-Tawi na 1,7. So, panalangin po namin na talagang maging mas mabuti po ang inyong sistema dyan sa BARM. Attorney Lim, God bless you po at maraming salamat sa oras at panahon. Any announcement or issue, concern po na gusto nyong ipaabot sa inyong mga kababayan ay sabihan nyo lang po kami, Attorney, and we will give you po the slot para po ma-discuss natin ito on air sa radyo po. Thank you, ma'am. Buenos dias sa lahat, especially sa Zamboanga City, mga ating mga kaibigan at sa mga kamag-anakan po dyan. Marami po tayong mga kaibigan dyan sa Zamboanga City. Especially sa mga taga-Tetuan po. Uy, ayan, malapit yan dito sa amin. Maraming salamat, Ma'am Sarah. Maraming sa DXAS po. Yes po, maraming salamat. At muling napakinggan po natin si Attorney John Lim, no, ang floor leader ng Bangsamoro Transition Authority. God bless po, Attorney. God bless po. Ayan, kaya po sa ating mga listeners, hopefully po kahit papano nagkaroon po tayo ng idea kung ano po ang gagawin natin. Dalawa po ang iboboto nyo pagdating ng halalan po. Isa sa 4 district at isa po ay yung parang party list, political party na kung tawagin po, no. So, yung po yung mga dapat yung iboto dahil sila po ang magpapaabot ng inyong mga concern doon po sa mapipiling chief naman. Na pipiliin ng 18 members. So parang nakikita ko kasi siya, no, parang sa setup nga ng Bible study, actually para siyang cell group. Oo, the more kasi na kukonti lang ang i-handle mo na tao, the more mo malalaman ano ang issue nila, the more mo mapagpe-pray itong concern nila at maipapaabot sa tamang tao kung paano masusolusyonan yung problem. Parang ganun ang nakikita kong ginagawa o gagawin nila, ang kagandahan ng parliamentary. So, sa mga may tanong po, 0916296625, iipon nyo po lahat ng mga tanong ninyo para next time ay matawagan at sagot po ng ating guest, no, si Attorney John Anthony Lim ang lahat ng inyong mga katanungan. Oras natin 8:23 ng umaga. Manalangin tayo, our gracious and heavenly Father. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagpapadala ng tao para magpaliwanag po ng mga usapin na minsan hindi po namin naiintindihan. Lord, may you continue, Lord, to bless BARM, lahat po ng mga lugar, lahat ng mga lungsod na under po sa kanila. Maraming salamat po sa aming mga kapatid na nandyan po sa BARM na patuloy po nagbibigay ng inspiration sa amin din kahit papano. Maraming mga negative na ibinabato sa kanila, pero alam ko po, Panginoon, na may mga kabutihan din po
sa kanilang lugar at sila po ay katulad din namin, may mga challenges lang, iba-iba lang ang mga sitwasyon. And we continue to pray, Lord, na maging maayos po ang kanilang sistema dyan. Itong parliamentary system, Panginoon, maging daan po sana para po lahat ng aming mga kababayan dyan, mahirap man o mayaman, Panginoon, ay maiabot ang kanilang mga concern at mabigyan po ng solusyon. Alam po namin, ang bawat isa sa amin ay kailangan kumayod para po mabuhay, pero binigay niyo po ang gobyerno sa amin para tumulong at maging ayuda sa amin. Hindi lang sa pinansyal, pero kahit sa mga livelihood, sa mga idea, at sa mga issue na minsan hindi na namin kaya, ang gobyerno dapat ang siyang mag-intervene. So we pray, Lord, na maging successful po ang magaganap na election sa kanila. I-bless niyo po lahat ng mga may role para po ma-educate ng mabuti ang aming mga kababayan dyan. We are praying, Panginoon, na lahat din po ng mga tatakbo ay may totoong interest po sa kanilang lugar. Panalangin po namin, Panginoon, na ang mga tatakbo sa district, sa party list na kung tawagin or i-compare po sa national ay maging totoo, tapat at talagang serbisyong totoo po ang handog, Panginoon. Kilala po sana nila kayo ng lubusan din, Panginoon, para po mas maging maayos, may order, may peace ang aming gobyerno. Lord, we thank you and kayo na po ang bahala, manguna sa manggaganap na election po sa BARM. We also continue to pray, Lord, para po sa mga naging biktima again. May biktima po ng shooting dito sa aming city, sa Ipil din last time, at ang mga suspect ay hindi pa po nahuhuli. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa mga nagawa po, at alam po namin may issue ang heart, kaya nagagawa ang mga hindi dapat, and ang pwedeng gawin ngayon ay mag-repent, mag-surrender, at pumunta sa gobyerno o sa otoridad para sumuko, Panginoon. So we pray, Lord, na may conviction sa mga suspect para pagbayaran po ang kanilang nagawang kasalanan. We pray for healing sa mga pamilya na grieving po, Panginoon, dahil nga namatay ang kanilang member of the family. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mga listeners na tumutok, nakikinig sa atin. Maraming salamat kay Ma'am Mife. Good morning po sa lahat. Yan ang kanyang pahabol na comment sa atin. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Siyempre, magkariligan po tayo muli dito alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sarami Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Madaling mahalin ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mabait at maunawain sa atin. Pero yung